Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa satisfaction. Kailangan mo ba to? Sino rito gusto ang masatisfy? Ay, parang yung iba ayaw na. Ulitin ko, no? Sino rito ang gustong masatisfy ang buhay? Ibig sabihin, lahat tayo. Dahil yan naman talaga hinahanap ng puso mo. Kasi kapag hindi ka na-satisfy, mapapagod ka. Tama. Pag hindi ka na-satisfy, magugulat ka na lahat ng iyong pinagpaguran ay siya ding magiging dahilan para masaktan nga. Ang lahat ng iyong pinagpopokusan sa buhay ay siya ring pwedeng maging dahilan para maging bitter ka sa buhay. Para mawalan ka ng pag-asa. Para patuloy tayong makita ang buhay na parang ay ganito na, wala nang pagbabago. Pero lahat ng yan, pinasisinungalingan ng Diyos. Dahil nung nilikha ka niya, sa totoo lang, may satisfaction. Sadya lang talagang nung panahon ni Eva at Adan, hindi na-satisfy si Eva. Hindi siya na-satisfy. Hindi siya na-satisfy sa kung ano yung ibinigay na instruction ng Diyos kay Adan. Amen? At hindi rin naman si Eva nag-umpisa. Sino? Si Lucifer, na naging Satan. Kasi kung walang Satan, walang kasalanan. Tama? So, kung si Lucifer na-satisfy siya sa kung ano yung role na binigay sa kanya ng Panginoon, tingin nyo may kasalanan kaya? Tingin nyo makakagawa ka kaya ng kasalanan? Hindi. Tingin mo kaya yung ginagawa mo ay magiging against sa Panginoon? Hindi, kasi hindi ka matututong magkasala. At hindi ka may papanganak na makasalanan. Pero because of sin, ayan na, nawala na yung tunay na satisfaction sa buhay na inilikha ng Diyos sa iyo bilang tao. But God is good all the time. Why? Because si Lord mahal pa rin tayo sa kabila ng kasalanan na nagawa natin. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak at sino mang nakipag-isa sa kanya, nakipagrelasyon sa kanya, naniwala sa kanya, nanampalataya sa kanya ay hindi mapapahama. Ibig sabihin po nun, na magkakaroon ka ng buhay na wala hanggan, kasama doon yung restoration ng Lord kung ano yung original design mo. And one of your original design, you are satisfied. But the question is today, satisfied ka ba sa buhay mo? Kasi ang taong satisfied, less yan sa mapaghanap na sitwasyon. Yung taong satisfied, yun yung mga tao na kung saan, ika nga, di ba? Kung anong meron siya, masaya na siya. Bakit? Kasi alam niyang nasa kanya yung nagbibigay ng satisfaction sa buhay. Amen? Ang tao satisfied, maa-anxiety sa unang sitwasyon pero hindi magtatagal. Kung titingnan nga natin, it takes hours. Bakit? Kasi may Diyos na siya. Unless hindi niya kinikilala talaga ang Diyos niya sa buhay niya. Unless wala talaga maayos sa relasyon sa Panginoon. Di ba? Pag ikaw ay may problema, tapos may maganda kayong relasyon ng asawa mo, sino kaagad ang unang sinasabihan mo para doon sa mga may asawa? Di ba yung asawa mo? Di mo naman pwedeng pagsabihan yung anak mo. Bakit? Hindi naman to ang katuwang ko para buhayin ang aking pamilya. Di ba nga, yung anak ko nga ang kasama, yung anak ko nga ang isa sa pinagpaplanuhan ko kung paano ko siya bubuhayin. Dahil pinagkatiwala sa akin niya ng Panginoon. Tama? So asawa Parang ganun po sa Panginoon. No, kapag ikaw ay may relasyon sa Panginoon, sino ang una mo kagad kakausapin? Sino ang una mong aasahan? 'Di ba? Ang Diyos, kung may relasyon tayo sa Lord. Ngayon, bilang mga lahat na nandito sa loob ng simbahan ito, I know you have a relationship with God. Tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Kamusta na? Yung buhay satisfied. Nakikita ba sa atin? Let us check. Kasi alam mo ba, itong satisfaction ito, isa ito sa pinakakailangan natin. Para anumang dagok na sitwasyon na meron tayo ay tunay na masaya. Hindi yung inilalabas mo lang sa iyong mga ngiti, yung tunay na sitwasyon ng iyong puso na talagang malungkot ka. Hindi ka naman talaga masaya.
Parang, alam mo yon, itinatago mo na lang sa iyong mga ngiti ang problema. Pero lalabas din ang katotohanan pagdating ng panahon. Sabi rito sa 2 Corinthians 8 verse 1 to 5, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Ngayon, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. 2. Kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Makapagpapatotoo ako sa inyo na kusang loob silang nagbigay at hindi pa nga sa kanila o higit pa nga sa kanilang makakaya. Number 4, sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mahihirap na mga mananampalataya. At higit pa nga sa aming inaasahan ang kanilang ginawa. Dahil una sa lahat, iniaalay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos o ang sino man nakipag-isa sa Panginoon ay lahat yayaman. Sino rito tingin niya kapag nakipag-isa na siya sa Panginoon, yayaman siya literally? Sorry kapatid, hindi pinangako ng Panginoon yan. Pero pwede kanyang pagyamanin because of His purpose. Alam mo, ito yung nagpaparealize sa atin na kapatid, hindi mo kailangan habulin ang yaman sa mundong ito. Kaya huwag kang magpakagaling sa trabaho mo because gusto mong yumaman. Kaya huwag kang magpakagaling sa business mo kasi gusto mong yumaman. Malinaw ang sinasabi kung ikaw ay may relasyon sa Panginoon, ang pagyaman na kanyang tinutukoy doon ay hindi lang pagyaman sa mundong ito. Kasi isa nga yan sa contradict ng taong may relasyon sa Panginoon o gusto makipag-isa sa Panginoon. Example na lang, isang mayaman na lalaki doon sa Matthew. Sabi niya, pumunta siya kay Jesus. Ang sabi niya, Guro, anong pa ba ang dapat kong gawin para ako'y makarating sa langit? Sabi ng Panginoong Hesus, sige, gawin mo ang 10 utos na sinabi ni Abraham. Ang sabi niya, Guro, nagawa ko na lahat yun. Take note itong taong ito, mayaman. Ibig sabihin, pwedeng mayaman ka, ang galing mong gumawa ng commandments. Tama? Ang galing mo sa ibang bagay pagdating sa Panginoon. Di ba? Ang galing mong umattend, grabe ka mag-ministry, grabe, no? Pwedeng ganon. Pwedeng napakasipag mo sa loob ng simbahan. Pwede. Pero ano sabi sa kanya ng Panginoon? Sige, kung nagawa mo ng 10 utos, panghuli, ibenta mo yung ari-arian, sumunod ka sa akin. Sumama ka sa akin. Ano ginawa nung mayamang lalaki? Nalungkot, tumalikod, umalis. In short, hindi niya ginawa. Pwede natin gawin ang lahat ng bagay at pwede natin yung pagdating sa usaping pera, isang tabi natin ng Diyos sa buhay. Pero di mo ba alam, isa yan sa malaking testing ng Panginoon sa mga Kristiyano. Alam mo kung bakit? Kaya pala, sinabi ni Apostle Paul, love of money is the root of all evil. Ibig sabihin kasi, ang pera ay hindi naman talaga masama. Kaso, ang ugali ng tao ay minamahal ang pera sa iba't ibang kaparaan. Bakit? Kasi hindi nila kayang bitawan para sa Panginoon. Bakit kaya ka bang pabayaan ng Diyos kahit sa mga pangangailangan mo na involve ang pera? Kung naniniwala ka na ang salvation ng Panginoon ay kailangan mo, higit siya sa pera na hindi kaya bitiin ng pera. Pero bakit pagdating sa pera, ang hirap ng isang Kristiyano ipaayos sa Panginoon? Alam mo kung bakit? Kasi maraming Kristiyano nung nakipagrelasyon kay Kristo, hindi talaga nila naiintindihan na sila ay binigyan ng Lord ng satisfaction. Kasi nandun pa rin sila sa ugali na yung sarili lang nila ang kanilang iniisip. Ibig sabihin, hindi pa pala sila nagpapabago sa Panginoon. Kaya ang lino na sinabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 7, I think, o 8, ang sabi doon, huwag mong sayangin ang biyaya na ibinigay ng Diyos sa iyo.
Sabi niya sa mga Corinthian church, at ang Corinthian church ay mga professional, mga kumikita, mga mayayaman sa totoo lang, may kakayahan para mag-produce ng wealth. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw. Alam mo, lahat dito, nakikita ko, lahat may future. Magiging manager, magiging businessman, no? Magiging isa sa magagaling na IT para kukunin ng mga malalaking kumpanya, pag-aagawan, tapos kikitain mga 100,000. Yun yung nakikita ko sa inyo eh. Why? Kasi nasa lugar kayo na kung saan ay talagang hindi tayo tulad ng nasa probinsya na nasa liblib na lugar. Tama? Kaya ikaw napakapalad mo pagdating sa perahan. Sabi mo sa katabi mo, ang palad mo pagdating sa pera. Sabihin sa akin ng iba, pastor, hindi nga, kulang nga eh. Ano ba mas gusto mo? Yung mga naghihirap na tao doon sa liblib na kahit katiting na lupa, wala sila. At nakikitirik na lang sila sa lupa ng iba. Pero nabubuhay pa rin sila at lumalaban sila sa buhay. O ikaw ngayon na thinking mo, yung kinikita mo ay kulang, pero nakakapagbili ka ng mga magagandang sapatos. Tignan mo, baka may magandang sapatos dyan. Nakakabili ka ng magandang pantalon. O sino may magandang pantalon yan? Diba? Nakakabili ka ng magandang damit. Nakakapagpagupit ka. Nakakapanligaw ka at nakakapagpa-date ka. Nakakapagkape ka pa. Ang kape nila, Nescafe lang. Nainutang pa, ikaw brood pa. Wow. Igigits natin? Ano mas gusto mo, yung sitwasyon nila o yung sitwasyon mo ngayon? Oo nga, ang dami mong utang. Eh sila, wala nang mautang. Bakit? Wala nang nagpapautang, kaya wala na silang makain. Ikaw may nakakain pa. Kahit marami kang utang. Kaya lang naman maraming utang, mismanagement. Pero wala ka ba talagang pera? Meron. Amen. At kapag naayos mo, na-manage mo yan, magkakautang ka ba? Siguro for a purpose. Pero hindi na tulad ng dati, baon na baon. Tama ba? Sila hindi nakakapunta ng Boracay, pero ikaw nakapunta ng Boracay. Ako po nakapunta kasi ang Boracay. Okay yun. Kapatid, sila, ang pinakamotor nila, tsinelas lang. Tapos ikaw may motor ka. Tapos namang problema kung umiiyak ka, wala kang panggas. Eh sila, anong problema nila? Yung kanilang i-endure para magkaroon sila ng lakas at makatawid sila ng ilang bundok para makapagtrabaho. Ay, gets natin. Namumroblema ka ngayon, feeling mo, wala, di ba? Anxiety ka na ngayon. Pero ikaw may kotse ka. Sila wala. Ako po yun, may kotse. Nagigets yung kapatid. Tulad tayo ng mga tinatawag na Corinthian Church. Because ang Corinthian Church, pag tinignan niyo yung history background nila, sila ay nasa lugar ng mayamang lugar. Nasa Athens. Pag narinig yung Athens, maganda ba sa pandinig? Parang, wow, ang ganda no. Para bang kung i-illustrate natin sa panahon ngayon, para kang nasa BGC. Para kang nasa Metro Manila. Diba? O, halos lahat naman tayo dito. O, yung mga nagtatrabaho dito, nasa Metro Manila. Kaya sabi mo sa katabi mo, parang ikaw talaga yung Corinthian Church eh. Kaya nagpapatunay lang talaga, kapatid, mayaman tayo. Sabi mo sa katabi mo, mayaman ka. Pero wag mong tingnan ang yaman mo sa praktikal at pisikal at sa kaperahan. Dahil ang kayamanan na meron tayo ngayon bilang may Kristo na tayo is yung kaharian ng Diyos. Tulad ng nangyari sa Macedonian Church. Ang Macedonian Church po, nasa crisis sila. Ano sabi rito? Kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, sila ay masayang. Ikaw ba? Masaya ka ba? Paano mo malalaman sa taong masaya? Basic lang. Ito, na-confirm ko to eh. Kasi anak ako ng pastor, so matagal na rin ako nasa simbahan. Ang taong tunay na masaya, tulad ng Macedonian Church, napakasipag niyan sa simbahan. Bakit? Kasi ang kasayahan niya nasa Lord eh. So manifestation niya, wala akong ibang pwedeng ibalik sa Panginoon na pagpapasalamat kundi kumilos sa simbahan niya. Kasi masaya siya. Sumasama yan ng prayer gathering. Bakit? Kasi alam niya, communication yan with the Lord eh. Tapos, magre-represent ka sa simbahan, sasama talaga ng prayer gathering yan. Bakit? Masaya siya sa Panginoon eh. Pero pag hindi yan masaya sa Panginoon, hindi yan sasama ng prayer gathering. Practical. Pero pwedeng may bidabidang Kristiyano,
para masabing siya ay Kristiyano, lahat ng event nandun siya.